Mula kay Melvs Castle, US Defense Chief Tugibo. Ito mga kapatid, if China declare war, we will defend the Philippines. Iyak na naman ng China mga tol. Ito, panoorin natin tong video to mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link ng video panonoorin natin sa may description box mga tol. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan na may kinalaman syempre sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Bilang isang Pilipino mga tol, sana ay maging maka pro-Filipino ka, no? Hindi ka maging pro-China o hindi ka maging pro-other country. Sana ay suportahan mo mga tol yung laban ng ating bansa na igiit ang karapatan natin sa ating mga nasasakupang karagatan mga tol, no? Dahil tulad nga na lagi nating sinasabi, hindi lang tayo na mga nabubuhay ngayon ang dapat makinabang dito, kundi yung magiging future generation pa ng mga Pilipino. 'Di ba? Okay, so wag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin 'to. Patay ang China sa balitang ito. Kinumpirma na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi tatanggalin ni US President Donald Trump ang $500 million na military assistance. Wow. Walang ipo-pull out na military weapons. Tuloy ang konstruksyon ng EDCA sites at mas lalo pa daw papalakasin ang military alliance sa West Philippine Sea. Kasi katulad nga nung sinasabi natin lagi mga tol, napakahalagang strategic location ng Pilipinas at yan ay napakahalagang interest para sa Amerika kung gusto nilang pigilan yung pag-expand ng military ng China mga tol. Kasi sakit ng ulo nila China mga tol. Kakumpetensya nila yan. Di ba nga ngayon nagkakaroon sila ng trade war? Biruin mo nagkakaroon sila ng trade war. Sa tingin mo ba papayagan ng Amerika gayong nagkakaroon sila ng trade war na makontrol ng China etong South China Sea kung saan dumadaan mga tol halos 3% o 3% plus ng world trade ng mga kalakal sa buong mundo? Papayagan ba ng Amerika yan? Ang alam mo naman ng China, napakaswapang ng mga yan mga tol. Basta nagkaroon sila ng interest, i-claim na nilang kanila yan. Gagawa sila ng kunyari history nila. Patay itong si Professor Banlawi. Si Banlawi, nakita na naman natin. Asan na yung sinasabi mo, Prof, na iiwan ng US ang Pilipinas? Dito nakausap na kasi ni Secretary Gibo ang bagong US Defense Secretary na si Pete Hegseth. Yung bagong US Secretary nga di ba? Si Rubio, di ba? Aalisin, walang babawasan, kundi mas lalong dadagdagan at i-enhance pa daw. Ito na yung mas kinakatakutan ng Chinese PL Navy. Ang dagdagan pa ang missile system na kasalukuyang nasa EDCA sites. Literal na patay ang China dito. It remains the same. Insofar as my talk with the National Security Advisor, Mr. Waltz, is concerned, it remains the same. And we talked about even enhancing existing partnerships. Ano na, Banlawi? Si Banlawi kasi nagsabing wag tayo umasa sa Amerika, which is totoo naman, no? Agree ako doon sa sinabi niya, wag tayo masyadong umasa sa Amerika. Kailangan nating matutunang tumayo sa sarili nating paa, mga tol. Pero kasi ang gusto niya lang talagang paratingin, mga tol, lipat tayo sa China. Wag na, ikaw na lang mag-isa. There are saying commitment of a heavy security presence in Asia of the US under Trump. Yun yung commitment ng national security. No, the commitment that our bilateral and multilateral activities will continue or be enhanced. Diba nga February pa lang mga tol, may nangyayari na agad na multilateral o maritime exercises mga tol kasama US. 'Di ba? Kasama ang Japan, kasama Australia, 'di ba? Nitong nakaraan lang 'yon mga tol, na kung saan may mga nakitang namataang PLA Navy o People's Liberation Army ng China, warship nila mga tol, pero walang nagawa. Nagmistulang mga dagang nakatingin lang mula sa malayo mga tol. Nawala yung angas nila, nalubog. 'Di ba? Napakaangas nung mga 'yon mga tol, kahit yung maritime nila, yung militia vessels nila. Biruin mo, militia vessels lang nila mga tol, napakaangas nung mga yon. Coast Guard lang nila mga tol, napakaangas nung mga yon. Biruin mo laban sa mga mismong AFP natin, kung naaalala ninyo yung July 17 last year.
kung saan may naputulang daliri tayong sundalo. Mga sundalo yan ha. Ang kahalaban lang nila doon, mga Coast Guard lang mga tol. Na sinasabi ni Senator Robin na mga pulis karagatan lang naman daw yun. Di naman daw army yun, di ba? Pero kita mo naman kung gagaano kaaangas yung mga yun, tinututukan yung mga sundalo natin ng patalim at palakol. Mga Coast Guard yun ha. O, napakaangas ng mga yan mga kapatid. Pero tignan nyo, kapag may naglalayag na mga kakatulad nito, Pilipinas, warship ng Pilipinas, tas kasama warship ng 3 bansang mga powerful din. Australia, Japan, US. O, asan sila? Asan yung angas nila? Naglaho mga kapatid, nilamo ng alon. We'll have a conversation with Secretary Hegseth in the coming days. So, we'll see. Pero kahit tuloy ang military assistance ng Amerika, dapat bumili pa rin tayo ng sarili nating mga barkong pandigma. Agree. No, isa yan mga tol sa dapat ipina-priority ng ating gobyerno. Isa nga yan sa dapat na pinag-uusapan mga tol sa Kongreso at saka sa Senado Isa yan mga tol sa dapat tinatakel doon at talagang alam mo yun tinututukan. No, yan ang dapat mga kapatid isa sa mga pinag-uusapan. Mas maraming fighter jet at dagdagan ang supersonic missile na BrahMos para kahit walang tulong ng Amerika, kahit papaano kaya nating makapaggera sa China. Dapat magkaroon na rin tayo ng sarili nating typhoon, di ba? Ngayon hindi Parang mas okay pa yung typhoon kasi yung BrahMos mga tol, medyo hindi naman umaalma China doon ibig sabihin hindi sila affected. 'Di ba? Pero sa typhoon talagang affected sila doon. Talagang todo sila, alma. Gusto nila alisin natin agad. Hindi pa talaga tayo pwede makipaglaban sa mga Chinese kapag gera sa China. Ngayon, hindi pa talaga tayo pwede makipaglaban sa mga Chinese. Kaya natawa si Secretary Gibo kay Pangulong Bongbong Marcos. Halata na niloloko daw ni PBBM tong si Mauni. Hindi daw aalisin ng AFP ang Typhoon missile. Kung gusto ng China makipag-ayos, palayasin talaga nila ang lahat ng kanilang barko pero hindi daw talaga aalisin ng Pilipinas ang missile system. Well, I mean, if China claims to be what it is, a responsible, peace-loving, law-abiding, purported leader of the world that wants to shape the world, it should get out of our territory, denuclearize its arsenal, remove its ballistic capabilities, and stop their illegal and aggressive activities. I mean, that's the responsibility of any peace-loving, freedom-loving state. 'Di ba? Kung ikaw mga tol, ang panawagan mo kapayapaan. Kung ikaw ay isang bansa na sinasabi mong kapayapaan lang ang nais mo. Kung ikaw ay isang bansa na sinasabing gusto mo ng kaayusan, mga tol. 'Di ba? Dapat ikaw ang pangunahing gumagawa niyan. Hindi yung ikaw ang pangunahing nagsisimula ng gulo. Pero mo baliktad mga tol, napakalayo ng sinasabi ng China sa ginagawa nila. 'Di ba? Pinopromote nila yung peace and stability. Asan ng peace, asan ng stability mga tol? Kung hayaw pa rin nilang kilalanin yung batas na umiiral na, andyan ang UNCLOS mga tol, United Nation, 'di ba? Nagkakaisang mga nasyon mga tol. Batas karagatan, law of the sea, 'di ba? Tapos meron pang arbitral ruling. Yung mga batas na yon mga tol, ang hindi nila kinikilala o hindi nila inirerespeto, dun pa nga lang mga tol Sa UNCLOS wag na natin munang isama yung 2016 arbitral ruling kasi bago lang yun 2016 lang yun Yung UNCLOS 1982 yun. Yun yung nagsasaad mga tol na tayo ay merong EEZ, Exclusive Economic Zone. Hindi naman natin inimbento yun mga tol 'Di ba? Nakapirma tayo doon. Nakapirma rin ang China diyan, mga tol. Isa sila sa nakapirma doon. So supposedly dapat isa sila sa rumerespeto doon. Pero anong ginagawa nila, mga tol? 'Di ba? Nandirito sila sa loob ng EEZ natin. Yun ba ay sinasabi ng UNCLOS? O eto EEZ ng Pilipinas to, pero China sa inyo yan Hindi ganoon Kaya nga sinabing exclusive economic zone, eksklusibo lang 'yun sa atin. 'Di ba? Para sa ekonomiya natin mga tol, kung ano yung mga nandiyan dyan sa loob niyan, dapat pakinabangan ng Pilipinas. Anong ginagawa ng China? Mga mangingisda natin, tinataboy nila. O tama ba yon? Ayaw nilang payagan yung mga mangingisda natin na mangisda sa sarili nating exclusive economic zone. O,
Kalokohan di ba? Ngayon, paano mo masasabing para sila sa kapayapaan kung unang-una ayaw nilang igalang yung karapatan ng kanilang mga kapitbahay katulad na lamang ng Pilipinas, di ba? Binatigos naman ni Secretary Gibo tong si Mao Ning na wala daw Chinese spy. Required nga daw sa bawat na Chinese na mag-report sa China. Nako. Nakakatakot ano. Halos lahat pala ng Chinese tuta talaga. As in basta daw against sa Chinese government, i-report daw agad yun. Pero ako hindi ako naniniwala siguro na lahat ng Chinese mga tol. Kasi siguro mga modern na lang basta hindi natin pwedeng lahatin kasi maraming mga Chinese mga tol dito sa Pilipinas na masasabi naman natin talagang payapa na silang namumuhay dito. Mga tol, na hindi naman sila siguro spy o espiya ng China at nagre-report sila sa China sa kung ano man ang nangyayari dito sa Pilipinas mga tol. Or like for example mga tol, may-ari ng SM, hindi naman sila Filipino mga tol talagang tubon China sila SM yan 'di ba? Henry C. Mga Chinese yun, sa tingin mo ba yung pamilya ni C o pamilya nila mga tol nagre-report sa China sa kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa? Hindi naman siguro mga tol. At siguro isa sila sa napakaraming Chinese na tutol na magkagulo ang China at saka Pilipinas. Siguro sila nga isa sa mga nagsusulong na sana magkaroon tayo ng pagkakaayos Kasi ako mga tol bilang isang Pilipino, yun din naman ang gusto natin mangyari. 'Di ba? Hindi naman natin gustong kalabanin mga tol ang China as lahi sa lahi, 'di ba? Bansa sa bansa. Ang gusto lang natin mga tol, magkaroon tayo sana ng respetuhan. Irerespeto natin sila kung irerespeto rin nila tayo mga tol. Hindi yung mga mamamayan nila, yung gobyerno nila kasi yun talaga ang problema mga tol Si Xi Jinping mula nung maupo. How can you deny being a state-sponsored that an activity is not state-sponsored when you have an intelligence law that mandates every Chinese citizen or company to be practically an agent of their... Siguro yung mga bago na lang pero basta hindi natin talaga masasabing lahat 'di ba? So yung mga Chinese company siguro, no? Na hindi natin alam kung ano-ano yun. Siguro TikTok, isa na yun mga tol, Chinese company yun Pero yung iba nga, katulad ng mga Chinese na nandito na sa Pilipinas na nakapagtayo na ng negosyo dito sa Pilipinas mga tol, hindi na siguro Chinese company yun Ewan ko mga tol, pero kayo, pwede kayong magbigay ng opinion ninyo sa inyong mga sarili mga tol. Comment kayo sa ibaba. security service. So by their own legal internal acts, they criminalize themselves. Good news to sa Pilipinas ang tulong ng Amerika. Pero dapat tayong tumindig sa sariling atin. Tama. Kayo, sa tingin nyo, tama ba si Secretary Gibo? No, tama naman talaga tayo tumindig sa sariling atin mga tol. Pero paano tayo makakatindig sa sariling atin kung kinukurakot yung budget na para sana sa ating mga militar? Mga tol, di natin masasabi kung sino yung mga nangungurakot mga tol. Pero talagang nakikita natin yung corruption. At ikaw, ano masasabi mo mga tol? 'Di ba? Yung budget na para sana sa ating sandatahan mga tol ay nababawasan at napupunta sa ibang mga bagay na hindi naman importante. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.